Good morning mga kalamon. So ito naman si Chef Bundat ngayon. Ito lang ano lang to sa akin kasi true to life story to sa akin. Kayo ba nung nag-aaral kayo ng college? College ha? Naranasan niyo ba to? Kasi ako naranasan ko to eh. Kasi ako, nakapag-aral ako ng college kasi nakapag-apply ako ng scholarship sa government dati sa atin sa Pilipinas. So I'm very thankful na late na nga ako nag-apply noon. So ang nakuha ko is 2 years. 2 years course. So ngayon, ang pwede ko lang pagpipilian noon is uh, radio operator, automotive mechanics, and HRM. So yun lang yung ano. So wala akong hilig sa radio operator, wala akong hilig sa mga automotive mechanics. So ngayon napunta ako sa HRM pero ang gusto ko talaga accountancy. So ngayon, di natanggap. Oo, di. Diyos ko, medyo social na school. Akala may kaya. Hindi nila alam na yung yung pambayad ko sa boarding house, kung ano yung allowance ko sa scholarship ko, di ba? Oo. Imagine mo yung dati, nung nag-aral ako ng college, ang pamasahe sa amin from sa town namin to the city is 10 pesos pa lang yon sa sa mga estudyante. Ngayon, yung pamasahe sa amin to the is 5 yata. So, 15 na. So, yung 15. Ngayon, ang ano ko dyan, baon ko sa isang linggo, alam mo kung magkano lang? Minsan 80 pesos or 100 pesos. Sa 1 week yun, 1 week. Imagine mo yon. Oh, pagkatapos naranasan ko pa yung kasi kulang yung pera. Pupunta pa ako sa kapat ko nung may work. Pagkatapos walang maibigay sa akin. Oh. So, ang ginagawa ko noon dati is nag-ano ako. Yung sa yung sa landlady ko, may ano siya, may parang maliit na karinderya. So, ang ginagawa ko, nagpeprito ako ng itlog sa umaga, nagiinit ng kape, nagiinit ng tubig para sa kape, para makalibre din ako. Then, pagkatapos gigising, kasi ang klase ko is 7 a.m. Mm, alas 7. So, ngayon, pagkatapos maglalakad na ako noon, papunta sa school. Kasi kung hindi ako maglakad, hindi kakayanin yung 100 sa isang linggo. Pagkatapos may bibilhin ka pa ng mga kung ano-ano. Minsan may mga maliit na project. So, ganon. Pagkatapos, naglalabada pa ako sa mga ka-boardmate ko na may mga work. Oo, naglalabada ako pagkatapos. Ang gagawin ko, isabay ko na yung ko para nakalibre ako ng sabon. Oo. Then bibigyan ako ng, dati binibigyan ako ng 30 pesos sa paglalaba. Oo, kung akala niyo hindi totoo, totoo yan. Then, so yung di ba, mag-ano pa ako para makalibre lang ng kain. So yun, um, ako yung maghuhugas sa sa kinainan ng mga mga kumain doon sa karindera ng para lang makalibre ako ng kain. Diyos ko, hindi lalim ha. Ganun ang ko dati, akala nyo lang. Oo. Yung iba nga ayaw maniwala na nung napunta ako sa Maynila, hindi siya maniwala na mahirap kami. Kasi makinis na yung balat ko. Pero pangit naman. So, yun ang naranasan ko, guys. So, ngayon, nakapagtapos ako ng 2 years. Yung 2 years na yon, yun yung daan para nakapunta ko dito. Kasi nga, pagkatapos ng 2 years, nakapag-work ako agad. Kasi nga, inabsorb ako nung
Nag-practicum ako, in-observe ako ng ano, then pagkatapos, nakapagtrabaho, then yung nakapagtrabaho ako sa isang restaurant. Dinala ako sa Maynila, kaya napunta ako ng Maynila. Kasi kung siguro hindi ko alam kung hindi ako dinala ng Maynila, hindi ako makapunta rin dito. Hindi ko alam kung anong ano ko. So yun, pagkatapos napunta ko ng Maynila, trabaho ng trabaho. Ngayon, nagtagal na, sabi ko, nasasayang yung ano ko, oras ko. So, nag-inquire ako sa isang school. Para-paraan lang talaga. Napunta ako sa school na may TRISEM na panggabi. So, ngayon pumunta ako doon. Nag-inquire. So, ang pasok ko sa trabaho is 5:30 in the morning to 2:30. So, yung class ko minsan nagsisimula ng 4 o'clock or 5 hanggang gabi. So, yun. Pagkatapos, ang nangyari, kaya nakahabol ako sa kanila na yung mga nauna sa akin, nakahabol ako. Kasi nga, yung pinanggalingan ko na school is medyo paas ko accreditation. So, marami akong na-credit na units. Every year nga lang, kailangan ko magpa-credit. Kailangan kong makipag-away doon sa registrar ko na ganito, ganyan, ganyan. Then, minsan kasi, nadadala rin kasi sa school mo kung medyo mataas yung school mo na pinanggalingan. Medyo mataas na yung school ko na pinanggalingan kasi nga, nakalibre ako noon sa government. So, ngayon, hanggang nakagraduate kami halos sabay. Kaming mga yung mga, anong tawag nito? Yung mga yung mga kasabayan ko. So, na-dissolve pa nga yung TRISEM. So, napunta kami sa day yung parang ang hirap makipag-fit in na may schedule ka pa sa trabaho. Hindi nung nag-practicum ka, imagine mo, nung nag-practicum naman ako, good thing, yung manager ko, pumayag na lilipat ako sa gabi. So, nag-start ako ng trabaho sa gabi 5 or 6 sa gabi to closing. So, medyo mababa yung oras ko noon kasi nga kailangan kong mag-practicum. So, ang practicum may sa 8 to 5 or so dapat 6 talaga. So, 8 to 5. So, imagine mo yon, nag-practicum ako sa hotel as housekeeping. Oo. Housekeeping lang ako kasi nga nasa restaurant na ako for how many years. So, yon. Nakagraduate. Ayun, naging injure. So, ayun. Kaya hanggang napunta na ako dito. So, kayo guys, huwag kayong dahil sa kahirapan, hindi kayo makapagtapos. Makapagtapos, depende sa sakripisyo nyo. Kasi kung medyo isipin nyo na mataas, hindi rin kayo makapagtapos. Pero sa ngayon nga, mas marami ng opportunity sa atin kasi ang sa atin ngayon marami ng public schools, colleges, high school. Dati kami wala. Ang lang sa amin dati, ang layo pa sa sa kabilang town pa. Ngayon kami kasi nag-private din kasi kami kahit yung mumurahan na private lang kasi nga inalo na talaga yun. Kaya ako rin nagpapasalamat din ako sa tumulong sa akin nung pag-graduate na ako na munti ka ng hihinto kasi walang pera. Yun guys nga, sana ang isa mga estudyante dyan na dapat magtino kayo, lalo na pag pinag-aral kayo ng mga magulang nyo, dapat magtipid kayo, hindi nyo alam kung gaano rin sila hindi, basta. So yun lang guys.